Yun, magandang araw po sa inyo lahat, Luzon, Visayas, Mindanao. Pati na rin po yung mga kababayan nating OFW na nasa kung saan-saang lupalop man ng mundo. Magandang araw po sa inyo lahat. Welcome po sa panibagong reaction video dito sa Makapili TV. Ngayon ito, nagsalita na po si Pangulong Duterte at si VP Sara. Kumbaga, ito'y kinundi na po nila yung pinaka-latest na pagsiserve po ng warrant ng PNP para po kay Kibuloy. So alam naman natin yung nakarang buwan, nung unang nag-serve po ng warrant ang PNP, sinasabi nilang gumamit po na excessive force itong PNP dahil sa kumbaga napakaraming pulis yung sumugod dun sa compound ng KOJC, yung Kingdom of Jesus Christ, para lang hanapin, maaresto itong si Kibuloy. Biruin nyo, gumamit sila ng SWAT team, andun pa yung NBI, andun yung CIDG. So, andun pa yung SAP. So, talagang full, kumbaga sabihin natin, naka-full force yung PNP para lang makuha, maaresto itong si Kibuloy. So, kinundi na po yung before ng mga ilang senador, ni Pangulong Duterte, ni Vice President Sara Duterte, dahil dun sa paggamit di umano daw ng excessive force. Ngayon, dahil sa nangyaring itong latest na pagsalakay ng PNP, muling kinundi na uli ng nila Pangulong Duterte, ni VP Sara, yung paglusob ng PNP para arestuin si Kibuloy. So dahil sa 2,000 yung pumuntang PNP para arestuhin, galugarin yung compound ng KOGC. So, paano ba natin i-define yung excessive force? So, yan ang pag-uusapan po natin. Pero bago ang lahat, kung hindi ka pa nakasubscribe sa Makapili TV, baka pwede naman pakipindot po muna yung subscribe button. At the same time, palike na rin po ng video. Wala naman pong bayad dyan. Kaya, pindot na. So ito, panoorin po muna itong balitan to at para makapagkwentuhan po tayo ng mas maganda. Kinundina ni Vice President Sara Duterte ang umano'y paggamit ng dahas sa paghahain ng arrest warrant kay Pastor Apollo Kibuloy sa Davao. Si dating Pangulong Rodrigo Duterte naman nanawagan sa mga pulis na huwag magpagamit sa pagpapatupad ng mga iligal na utos. Nasa frontline ng balitang yan si Rainiel Pawid. Mabilis na kinundana ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang ginawang pagsalakay ng mga pulis sa compound ng Kingdom of Jesus Christ sa Davao kahapon. Ayon kay Duterte, ngayon lang napunta sa tragic state ang bansa. Hinuyurakan aniya ang karapatan ng mga tao at hindi sineseryoso ang batas. Nadungisan daw ang kamay ng pulisya dahil sa insidente na pinangunahan ng pinakamataas na opisyal ng pulis sa rehiyon na si Police Brigadier General Nicolas Torre III. Panawagan ng dating Pangulo sa mga anyay nananatiling disente at makabayang pulis, huwag nang magpagamit sa gobyerno, huwag maging Kasi ito, yung sinasabi nilang excessive force, yung paggamit nga daw ng excessive force ng PNP. Paano ba natin i-define? So, siyempre, depende yan sa kung sino yung involved. So, siyempre, sa part ng KOJC, kay Kibuloy, siyempre, mga supporter niya, kaibigan niya, yung 2,000 dineploy ng PNP, pwede nilang sabihin yun, na excessive force talaga yun. Siyempre, ganun karami yung papasok sa compound para galugarin, hanapin si Kibuloy, medyo talagang masasabi mo talaga excessive force kasi napakarami nun, 2,000. Imagine mo na lang, di ba, sa eskwelahan nga, di ba, tuwing may ceremony. So, ilang estudyante, almost libo rin yun sigurado, pero makikita mo ba napakarami. So, compare mo na lang yun sa mga pulis na nandun sa tapat or andun mismo sa KOJC, sa labas ng KOJC. So, napapalibutan yung buong compound. So, ganun karami. So, pwede nilang sabihin yun, excessive force talaga yung ginamit ng PNP, considering yung mga, kumbaga yung suot pa nila, naka anti-riot suit sila, diba? So, kung isipin mo, isang tao lang yung kanilang aarestuhin, pero bakit ganun karami? 2,000 yung kailangan pumunta
naka-anti-riot na suot pa, at may mga dalang mahahabang baril. So, talagang iisipin mo, talagang excessive force yung ginamit ng PNP. Pero siyempre, balansehin natin. Sa part naman ng PNP, sa kanila, sinasabi nila hindi excessive force yun. Kasi kinukonsider nila yung laki po ng property. Kasi totoo naman malaki kasi 30 hectares po yung laki ng compound. So kung ang papasok lang doon is 200, 100, talagang hindi kakayanin. Biruin mo 30 hectares, ilang establishment ang nandun sa loob ng compound. Meron dong residential, may eskwelahan, may ibang building, may ibang facilities pa like yung kingdom nila na sinasabi mas malaki pang araw sa Philippine Arena. So, ganun kalaki yung property. May mga, siyempre, may mga excess na ano pa yan, na mga vacant lot, may mga, di pa natin nabanggit kung ano pa yung mga nandun sa loob, pero sinasabi nga nila malaki. So, kaya ganun siguro yung kinuha din na lang tao ng PNP is para mapabilis at yung nga, magalugad nila yung bawat sulok ng compound. Dahil pinaniniwalaan nila na nandun lang daw si Kibuloy sa loob. So dahil nga sa sobrang laki nung property, medyo makakagalaw pa rin ng maayos si Kibuloy kung yung sa side nila, sa side ng PNP. Sa ganung kalaki, kumbaga hindi ka maiinip. Unlike kasi kung nandun ka lang sa isang, sabihin natin, sa isang building ka lang, so nakakainip nga naman na yun, kumbaga yung kikilusan mo is kwarto lang. So kung nandoon ka nga naman sa loob ng Kingdom of Jesus Christ sa compound, 30 hectares yon, so hindi ka maiinip. So sa loob ng isang araw, hindi mo kayang ubusin siguro yun ng paikot-ikot ka. So kaya 2,000 yung dinala ng PNP para galugarin. And sinasabi nga nila, hindi pang araw nila natapos na kumbaga suyurin yung buong compound dahil sobrang laki. Ngayon, bakit daw may naka-anti-riot na mga pulis na pumasok at may mga baril? Siyempre, in-expect nila na magre-retaliate or sabihin natin papalag yung mga miyembro ng KOJC na nakita naman natin na nangyari naman talaga. Siyempre, hindi mo rin naman may iwasan na hindi pumalag yung mga member ng KOJC dahil sinasabi nila may ginagawang mali yung PNP. Tulad nung napanood natin sa mga vloggers na habang nag-uusap yung abogado ni Kibuloy, si Torre, si General Torre, pinag-uusapan nila na kumbaga siyempre kikwestiyonin muna ng abogado yung yung hawak na warrant ng PNP. So normal yun, dahil trabaho niya yun eh. So kikwestiyonin niya muna and then magpapaliwanag itong PNP at i-insist din nila yung kanilang trabaho dahil may utos ng korte. Diba? Siyempre susunod sila, inutusan sila ng korte na hanapin, kunin si Kibuloy. So yung warrant. So siyempre magdidiskusyon. Yun, so habang nag-uusap daw yung dalawa, may mga pulis daw na umikot. So dumaan sa likod at sinira daw yung bakod. So kaya nagkaroon ng komosyon. Dahil siyempre nga naman, habang nag-uusap dito sa harapan, dumiskarte na pala sa likod yung ibang pulis. So hindi nagustuhan ng mga miyembro ng KOJC yung ginawa ng PNP dun sa pagsira dun sa gate sa likod. Dahil nga, kumbaga private property pa rin yun. Meron diyang residential, merong eskwelahan. So may expect natin dahil may residential at eskwelahan, may mga bata dyan, may mga senior citizen na trauma. So, siyempre, yung ibang miyembro doon, hindi basta-basta papayag. Siyempre, kinukonsider nilang kanila din yung property na yun dahil member nga sila. So, puprotektahan nila yung property na yun. So, doon nagkakaroon ng komosyon. Dahil sinasabi rin nga ng KOJC na yun nga, PNP yung unang gumawa ng ng move na mali. So, kumbaga, nag-react lang sila. So, eto namang PNP, sinasabi rin naman nila, hindi, yung mga miyembro doon ng KOJC, yung unang gumawa ng hindi maganda. Kaya pumalag lang daw yung mga pulis. So nangyayari, their words versus the PNP words. So hearsay. So
Ang mangyayari niya magdedemanda at magdedemandahan. So, kaya ito, naglabas nga ng pahayag si Pangulong Duterte na siyempre kinukondem din niya yung ginawang pagsalakay ng PNP dahil nga nakita niya, siyempre abogado rin siya Pangulong Duterte. So, may nakikita rin siya mga violation na ginawa ng PNP. Kaya nga nananawagan siya rito sa mga pulis na huwag daw magpagamit sa mga illegal na orders. Pero medyo mahirap din kasing kumbaga sundin yun eh. Yung huwag sumunod sa kanilang mga opisyal. Siyempre, real talk tayo. Yung mga pulis na yan, susunod at susunod sa mga opisyalis nila yan. Siyempre, kaya nga nagpulis yung mga yan, nagtrabaho nila yan eh. So, yan yung pinaka source of income nila para buhayin yung pamilya nila. So, imagine na lang kung hindi sila susunod sa order ng opisyalis nila, pwede silang matanggal sa pagpupulis. So, insubordination kaagad yun. So, hindi natin pwedeng sabihin na sumunod yung mga pulis. Kahit na alam nilang illegal or ano man yung order, susunod sa susunod yan. Siyempre, PNP, di ba? Obey first before complain. Parang ganun ang mangyayari doon. So, kaya nga kung ang pakiusap lang din natin dyan, kung sasampahan po ng kaso yung mga pulis, sana yung opisyal lang. Huwag na po yung mga pulis na sumusunod lang. Although may mga sumusobrang mga pulis na nasa loob, sabihin natin yung mga mabababang arango, yung mga PO1 or mga corporal, may mga sumusobra, siguro sila. Pero yung buong kapulisan na nandun sa loob ng KOJC, siguro wag naman sana lahat kasi siyempre sumusunod lang naman sila sa kung ano yung inuutos sa kanila. Siguro yung mga may mabigat lang na violation ng mga pumasok, like yung mga PO1 nga, yun lang siguro. Pero wag naman sana lahat dahil sumusunod lang din naman sila sa utos ng mga nakatataas sa kanila. Pang-abuso at bayolente sa pagpapatupad ng mga utos na iligal naman. Tanong pa ni Duterte paano na lang daw magagarantiya ng kasalukuyang administrasyon ang pangangalaga sa constitutional rights ng mga Pilipino kung ang mga pangunahing karapatan ay lantarang nilalabag. Kinonde na rin ng kanyang anak na si Vice President Sara Duterte ang nangyari. Ayon kay VP Sara, hindi niya tinututulan ang implementasyon ng anumang warrant of arrest na naaayon sa batas. Pero hindi raw katanggap-tanggap ang paggamit ng dahas. Ito, mini-misinterpret pa to mga sinabi ni VP Sara dahil nga kinukundinan niya rin yung ginawang pagsalakay ng PNP. May mga nagsasabi na bakit daw kinukundina ni VP Sara yung pag-aresto kay Kibuloy. Pero malino naman dito, sinasabi naman ni VP Sara na hindi siya tutol doon sa pag-serve ng warrant. Kasi may warrant yan, utos ng korte yan eh. Ang kini-question niya rito, yung kinukundin niya rito, yung the way kasi ng kung paano sinerve yung warrant. Tulad nga ng nabanggit ko kanina, habang nag-uusap yung si Police General Torre at yung abogado ni Kibuloy, may mga pulis na dumaan sa likod at sinira yung bakod. Diba? Doon pa lang medyo may violation na. Ano yun? Diba? Yung pagsira ng property. So, violation na po yun. At the same time, hindi nila inisip na may mga pulis, may mga eskwelahan sa loob, may residential, so may mga kabataan dyan, may mga senior citizen na natroma. Dahil sa dami nga naman pumasok na PNP personnel sa loob, siyempre, yung privacy nila, yung kanilang pagiging peacefully, yung pagiging yung katahimikan ng kanilang buhay, nagambala ng PNP. So, yun yung kinukundi na rito nila Pangulong Duterte tsaka ni Vice President. Dahil siyempre kahit sino nga namang, kahit sinong compound, yung bilang papasukin na lang. Especially police pa. So, talaga matotrauma kayo dyan. Kaya nga, di ba, may namatay na isang tao dyan na miyembro ng KOJC dahil inatake sa puso. Ngayon, sinasabi nila na dahil nga daw sa namatay kasi during ng pag-aresto kay Kibuloy,
So, kino-consider ng mga miyembro na siyempre ano yun, dahil sa pangharas daw ng PNP. Pero sinasabi naman ng PNP na hindi naman daw namatay yun dahil sa pag-aresto, yung paglusob ng PNP dun dahil ilang araw na daw yung kumbaga, nagbabantay sa mga watchtower, so pagod, puyat. So yun yung point, 'di ba? Yun yung point doon dahil nga sa hindi umaalis yung PNP at ramdam ng KOJC na anytime susugod or magse-serve ng warrant itong mga PNP. So talagang nai-stress na halos hindi na makatulog dahil nga binabantayan nila yung property. So, siyempre, inaahari nilang kanila yan as member of KOJC. So, pinoprotektahan nila to the point, hindi na sila nakakatulog. Kumbaga, hindi na sila mapanatag sa loob. So, binabantayan nila. So, yun yung mga, kumbaga, kung iisipin mo, medyo komplikado yung nangyayaring sitwasyon sa Davao, particular nga sa KOJC dahil kumbaga paano mo babalansehin dahil nga may warrant of arrest si Kibuloy at pinaninindigan nila na si Kibuloy nandun lang sa loob ng compound na yun. So hindi sila aalis doon. Kumbaga talagang pagtutuunan nila ng pansin yung lugar na yun. Talagang hotspot sa kanila yun. Siyempre sa part naman ng KOJC na sinasabi nilang wala dun si Kibuloy, kumbaga panghaharas na yung ginagawa ng PNP. So medyo talagang mahirap yung magiging sitwasyon dyan dahil kumbaga kung titignan mo yung parehong side, talagang may punto. Mahirap nga naman, kumbaga, kailangan lang dito may mamagitan na. Pero paano ka naman mamamagitan kung ang pinatutupad mo ay batas? Dahil may batas na kailangan hulihin si Kibuloy. Pero meron namang batas din para sa human rights ng mga nandun sa compound. Speaking of human rights, bakit walang taga-human rights na nandun doon para tulungan yung mga miyembro ng KOJC? Tandaan nyo, Pilipino pa rin po yan. Nasa Pilipinas din po yan. Pero pansin nyo, bakit wala yung Commission on Human Rights? Wala yung mga nakakaliwang grupo. Sabihin natin yung mga aktivista para ikondenahin yung ginagawa ng PNP. Pero isipin nyo, kapag may rally dito sa Metro Manila or sa ibang panig ng Pilipinas, na ang issue hindi kay Kibuloy at nagkaroon ng hindi magandang enkwentro, maririnig mo kagad na nag-react kagad yung mga aktivista, nag-react kagad yung mga yung human rights. Pero ngayon, na makikita mo naman talagang merong mga violation na nagagawa yung PNP pero tahimik na tahimik yung mga pinaglalaban di umano yung pinaglalaban nila yung karapatan daw ng mga Pilipinong inaapi ng gobyerno. Diba yung medyo nakakalungkot na hindi mo, kumbaga parang lumalabas dito kapag nasa side ka ng mga Duterte, yung human rights, kumbaga sinasantabi na muna, nakakalimutan. Pero kung ang issue is laban sa mga Duterte, tulad ng EJK na sinasabi nila, makikita mo andun yung human rights. Ang ingay-ingay nila, 'di ba? Na pinagsisigawan nila yung karapatan ng mga nasawing may koneksyon sa legal na droga. Pero dito, kita nyo naman na talagang nababiolate. Meron talaga hindi pwedeng wala. So, asan yung human rights? Yan yung nakakapagtaka. Laban sa mga inosenteng miyembro ng KOJC. Hindi rin daw niya maiwasang matanong kung ang paggamit ba ng hindi pangkaraniwang puwersa ng mga pulis ay dahil sa ang akusado na si Kibuloy ay isang kilalang taga-suporta ng mga Duterte. Sa huli humingi ng isa pa yun, di ba? Dahil nga supporter ni Pangulong Duterte, so walang ibang kumukundena, iilan lang. So siyempre yung mga senador na kaibigan ni Kibuloy, yun lang yung mga nagkukondena doon sa ginagawang sinasabi ng KOJC na panghaharas ng PNP. Pero yung mga sabihin natin mga
hindi ka panalig, eh, tahimik na tahimik at ang sinasabi pa, especially mga nasa Kongreso na mga bata ni Tambak na pinagtatanggol yung PNP na ginagawa lang daw ng PNP yung trabaho nila. So, walang mali dun sa pagsiserve ng warrant, which is totoo naman. Pero ang punto kasi dito, bakit kumbaga parang ano eh, talagang medyo makikita mo yung ano, yung dalawang side ng politika natin. So, kapag nasa administrasyon ka, is okay lang yan. Pero kung ikaw ay nasa side naman ni Lucky Buloy, masasabi mo na talagang makukundinan mo talaga yung ginagawa ng PNP. Makikita mo may mga mali na ginagawa yung PNP. Pero yung mga dapat na nasa gitna, tulad ng CHR, tulad ng mga aktivista, eh yun yung nawawala, na nananahimik at nag-aantay na naman ng mga, kumbaga nag-aantay uli ng mga pwedeng ibanat sa mga Duterte. Kaya nga dito humingi na po ng pasensya si Vice President Sara Duterte dahil sa ano, kumbaga naging pakiramdam niya guilty rin siya sa mga nangyayari ngayon dahil nga kung hindi si Marcos yung naging presidente, baka hindi ganyan yung nangyari ngayon sa Davao, particular sa KOJC. Kaya may halong pagiging guilty si VP Sara kaya humingi siya ng sorry sa mga miyembro ng KOJC. Si VP Sara sa mga miyembro ng KOJC dahil hinikayat niya raw ang mga ito na iboto si Pangulong Bongbong Marcos noong 2022 elections. Para naman sa malapit din kay Kibuloy at mga Duterte na si Atty. Salvador Panelo, hindi lang nasayang ang pera ng taong bayan sa bigong operasyon dahil hindi naman naaresto si Kibuloy. Napahiya lang din daw ang mga pulis. Giit ni Panelo, dapat nang makialam si Pangulong Bongbong Marcos sa mga irregularidad na Yun yung hindi mangyayari dyan. Feeling ko hindi magsasalita si Marcos dyan dahil siyempre, isa sa mga isa sa mga bumabanat kay Marcos itong si Kibuloy. So, siyempre, kinukonsider nilang threat yan sa administrasyon nila dahil sa nangyayari na yan, may mga umuugong na bali-balita na gusto ngang pag-resignin na si Bongbong Marcos. So, dahil siyempre siya yung pinaka-head ng ating law enforcement. So, hindi siya nagbibigay ng kumbaga, ibinibigay niya yung trabaho sa PNP chief kung paano ipatutupad yung pag-aresto kay Kibuloy. Kasi nga may warrant eh. So, medyo mahirap yung sitwasyon ni Bongbong Marcos dyan sa issue na yan. Pero syempre, kung mamamagitan din naman si Marcos, kasi totoo naman na malaki din na tulong nga ng KOJC ni Kibuloy sa pagkapanalo ni Marcos. So parang sinasabi nila rito na walang utang na loob itong si Marcos na pagkatapos tulungan, kumbaga hindi man lang makakuha ng kaunting simpatya kay Marcos. Yan yung mahirap kapag alam mo yun, yung lapit ka ng lapit sa mga ganyang grupo na kapag nagkagipitan, pwedeng ibalik sa'yo yung mga naitulong nila. So, may sumbat na parte, di ba? Masusumbat at masusumbatan ka. Kaya ibang-iba pa rin talaga kung tatakbo ka. Is yun talaga mga ngampanya ka na hindi ka hihingi ng suporta sa mga ganyang klaseng grupo. Hindi particular sa KOJC, marami namang mga religious group kasi na nilalapitan yung mga politiko. Kaya nga, nagiging rin ng corruption yung ganyan eh. Siyempre, kapag may hihinging pabor, ay hiya ka na lang dahil tinulungan ka. So, hindi kumbaga, hindi, para sa akin, hindi maganda yung humihingi ka ng pabor sa mga religious group para kung sakaling dumating yung mga ganyang instances, kumbaga hindi ka mahihirapang magdesisyon. Unlike ng ngayon, di ba? Kumbaga kay Marcos, hindi mo alam kung nato-torture yung utak nito o talagang wala lang pakialam. So dahil nga never siyang nagsalita tungkol dyan sa nangyayaring pag-aresto kay Kibuloy. Pero nagbigay naman siya ng statement nung
naglabas ng warrant na pinasusuko nga niya si Kibuloy. So, talagang kumbaga nakikita mo na talagang totoo. Totoo siguro yung sinasabi ni VP Sara na, 'di ba sinabi na nga niya na humingi ng tulong sa kanya yung magkapatid na Marcos para manalo. And then, yun nga, ito yung nangyayari ngayon, binabanatan sila. Etong si Kibuloy, tumulong din. Tapos, parang napabayaan din ni Marcos. So, lumalabas, wala talagang utang na loob yung administrasyon na to. Gawa ng mga pulis sa Davao. Mariin din kinundina ni Senator Amy Marcos ang nangyari. Hindi raw katanggap-tanggap ang labis na Dito hindi mo alam kung itong si Amy Marcos kung nakikipagplastikan lang, di ba? So after na magbigay ng statement ni VP Sara, ito medyo may pa-condemn pa, hindi mo alam kung bukal sa loob niya yung pagkondena sa PNP. Siyempre mag-eleksyon eh. So paano kung makakuha ka pa nga naman siya ng boto sa KOJC, imagine, nasa 8 million daw yung member ng KOJC. So makakuha ka man lang dyan ng at least 50%, medyo malaking bagay yun. So depende na lang yun sa mga miyembro ng KOJC kung susuportahan pa nila itong si Amy Marcos. Pero syempre, knowing nung kanilang, kumbaga yung kanilang pag-uugali sa politika, medyo nakakadala dahil nga tinulungan ng mga Duterte, tinulungan ni Pastor Kibuloy, pero ito nangyayari, di ba? Walang utang na loob, sabi nga nila. Pakita ng puwersa na nagdulot ng gulo at takot. Hinikayat niya ang mga pulis na maging mas maingat sa kanilang aksyon, pagtibayin ng kalayaan at laging isaalang-alang ang kaligtasan ng mamamayan. Nagbabalita mula sa frontline. So yun, abangan natin. Sabi nga ng PNP, hindi pa sila tapos na galugarin yung 30 hectares na compound ng KOJC. So expect natin na medyo magtatagal pa sila dyan. At magtatagal pa yung mga, sabihin natin, yung mga hindi magagandang insidente dyan sa loob. Dahil hindi rin naman pumapayag yung mga miyembro ng KOJC na basta-basta na lang pasukin yung kailang compound kasi private property pa rin naman yan. At ang PNP naman hindi papayag na hindi nila may saserve yung warrant kasi nga may utos sa kanila yung korte. So yan ang aabangan natin at panonoorin natin kung ano yung magiging mga legal na, kumbaga maraming legal na dito na issue ang pag-uusapan. Yan ang aabangan natin. So maraming salamat sa panonood. Ingat po kayo lagi. God bless.